Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, that an average person lies 9 to 15 times a day. Araw-araw po yan. Merong white lie, merong big lies, pero maliit man o malaking pagsisinungaling, parehas lang yan. Hindi ka pa rin nagiging totoo. Bakit nga ba meron taong hindi nagiging totoo? Why do people lie sometimes? Dalawa lang po ang dahilan. Tignan niyo po kung saan kayo dito sa dalawa. The first one is that people lie because they do not respect others. Pag wala kang galang sa iba, pag wala silang halaga sa iyo, kahit na ano, pwede mo sabihin sa kanila. Hindi po ba? But just a warning, my dear friends. Do not lie to people who love you. Bakit kung sino pa yung mga minamahal natin, sila pa yung madalas sa pinagsisinungalingan natin? Ang mga taong nagsisinungaling, walang galang sa iba. Kaya nga, napakasakit para sa isang misis pag hindi totoo ang kanyang asawa. Pag meron siyang tinatago, hindi po ba? Napakasakit, napakabigat sa puso ng isang magulang. Pag nagsinungaling ang kanilang mga anak sa kanila, do not lie to people that you love. But secondly, sino mga taong nagsisinungaling? Sila yung mga taong walang pagmamahal sa kanilang sarili. Hindi nila matanggap kung sino talaga sila. In other words, people who lie are insecure people. Dahil meron silang hindi matanggap sa kanilang sarili, anong ginagawa nila? Nagsusuot sila ng maskara. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. Kasi kahit na hindi alam ng ibang tao kung sino ka, alam pa rin ng Diyos kung sino ka talaga. At alam mo ang iyong sarili. Itago mo man ang katotohanan sa ibang tao, ang Diyos at ang sarili mo, alam niyo ang totoo. At hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging malaya. Meron po akong isang kaibigan na pare, kwento niya sa akin. Nung minsan daw po, nasa McDo siya, bumibili daw po siya ng pagkain. Habang nakapila daw po siya doon sa counter, merong isang tao lumapit sa kanya. Sabi, Father Joel, kayo po ba yan? Sabi niya sa akin, Father, pasensya ka na ha. Napagkamalan na ako ikaw. Kaya nga, sabi ko, ay opo, ako nga si Father Joel, sabi niya. Oh, Father, matagal ko na po kayong pinapanood sa Facebook, sa YouTube. Ay, Father, salamat po. Pagkatapos daw, bumunot doon sa kanyang wallet. Father, tanggapin niyo po yung donation ko. Ay, salamat po. Sabi naman itong pare, Father, alam mong ginawa ko? Agad-agad, binili ko yung binigay na donation pagkatapos lumabas na ako. Kasi baka magpa-picture pa sa akin, sabi niya. Eh baka pag nakuha yung aking picture, mahalata, hindi naman si Father Joel na. Father, pasensya na ha. Confess ko sa iyo. Pero, bakit ba magsisinungaling ka? Kasi, hindi mo matanggap ang iyong pagkukulang. Hindi po ba? Kung mahal mo ang iyong sarili, kahit na anong pagkukulang pa yan, kaya mong tanggapin at hindi mo naman kailangan pagtakpan. Amen? Kung mahal mo ang iyong sarili, kahit na meron kang panghihina, kahit nga meron kang mga pagkukulang, tanggap mo ang iyong sarili. Hindi mo yan itatago, hindi mo yan i-deny sa ibang tao. Kung mahal mo ang iyong sarili, hindi ka kailangan magsinungaling at magbalat kayo. Amen? Sino mga pinakamasayang tao? Sila yung mga totoo. Tandaan niyo po yan. Isa sa mga malungkot at miserableng tao ay yung mga taong nagsisinungaling at nagpapanggap. Mahirap po yan. Mabigat po yan. Hindi tayo kailangan magsinungaling, mga kapatid. Unang-una sa lahat, kailangan mong ipakita sa Diyos kung sino ka at tanggapin mong pagmamahal ng Diyos. Pag naramdaman mong pagmamahal ng Diyos, hindi ka kailangan magpanggap sa harap ng ibang tao. Dahil ang kailangan mo lang ay ang pagmamahal niya, ang grasya niya, ang gabay niya. Ipagdasal natin ang mga sinungaling. Pagod ang mga yan. Tandaan nyo, hindi nila mahal ang kanilang sarili. Pagpasensyahan mo sila. Pero pagdasal din natin ang ating mga sarili. Kung gusto mo din na ang Diyos ay matuwa sa iyo, kung gusto mo din na pagkatiwalaan ka ng Panginoon, maging mabuti ka. Pagkatiwalaan ka sana ng Diyos. Paano? Maging totoo ka lang at huwag na huwag kang
magsisinungaling.